Alright, 4:44 PM, August 29, 25. Mabarsip Part 1. Afternoon edition series Mabini Vlog. Wala ko ikaon karon kay ni kaon ko ganiha hapit na 3:00. So, mag-subway ta ka ay i-try daw nato ang kuan din Moy 7 ha. Wala ko ka-testing sa Moy 7. Try lang nato. Bisita ra tag Moy 7 if ever nga naatay 2 ka minuto nga pwede ta makakuan 2 ka minuto sa kuan nato. If ever nga naay 20 minutes na kanang promo sa Moy 7 na lang ta karon. Sige, Moy 7 ta guys. O naay kuan, naay kahon. So, Moy 7 na lang dita karon.
Alright. What's up, guys? Gikan di ko sa kuan sa SPMC nya giingnan ko sa staff since wala ko ni balik gahapon mga 4:30 kay indecisive kaayo ko kung angay ba ko angay ba ko mudayon sa SPMC. Actually, nadugay manggod ang dugay kinahuman ang kuan para kining sa kuan, guys. Nadugay ang amuang Canva design sprint. So dugay minahuman mga hapit na ganito alas 4:40. So pagkahuman nato niabot mi sa college department para sa consultation sa capstone. Ang problema lang lagi kay ako gusto ko mangutana kay Ma'am Rosie unta kaya lang ningon pa si Ace ayaw lang sa sulod kay basig makasab-an. Bullshit kaayo eh. Mga saba din na si Ma'am Rosie agad-agad. Kana ganing hadlok-hadlok no mo jud nang makakuan sa kuha ay ma-turn off lagi ko ay. Jud ko kasabot sa gibati. Although wala man jud ko nahadlok totally ngana pa man pud mo istorya. Na psychological something blah blah chu. Kabuang mabuang jud ta ani, guys, tinuod. Pero I have to tell you, guys, nga fourth year niya. Kung pwede lang no, actually gusto ko mangutana kay Ma'am Rosie, dili na jud ko kailangan mobalik pa sa hapon sa Tuesday. Kay ana si Ma'am Rosie, available siya Tuesday and Thursday daw. Ambot sa table ba or wala yata sa ACD Monday and Wednesday. So if ever nga ingana magklase mi sa Tuesday and Thursday. So kung naay i-ask na question si Ma'am Rosie during sa class na lang namo sa IT 402 kasi di na ko kailangan mo adto paghapon kay lisod na kayo mo commute pa ko nga kahinaan jud na ako ang traffic jud, guys, maong kung kining sa Aina Center wa na gani ko nagabalik-balik didto no. So Sabado na gani karon nya gahapon gusto ko pa naman moadto kaya lang naa pa man mi seminar so dili na ako mapikas ako ang lawas. Kay dili ba duha akong lawas, isa ra akong lawas. So that's why I have to tell you, I have to be honest na magkaroon tayo ng something na limitation, especially kung di na ako mabalik sa hapon, pwede. 'Di ba? Naiingana nga instances because gusto na ako kana jud na kana ganing ambot tang lagi unta dili ko makalimot sa nurse nga magpa-BP ko kay katong last Thursday pala nagpa nagpa-BP di ay ko niadto ko sa school clinic sa ICD katong information na blood pressure is gihatag na ko sa nurse para ma-record kay kato nagpa-BP ko dito daan sa family medicine sa SPMC wala ko nakabalik ha gahapon. So Thursday gahapon wala ko nakabalik. So naglagot ko kay of course abi ninyo nga ma-okay ra gyud nin tanan. Dili gyud siya okay totally, maong wala jud ko'y mahimo. Pero ang sakuha lang jud karon unsaon nato pagpangitag paraan maka-survive. And then ako nagkaroon na din ako ng confidence karon lang jud na academic year totally unya nangutana ko kay Sir MJ about sa Canva
Canva na kuan sa artistic, sa related siya sa seminar siya, oo. Wala lang naanto ko'y pangutana for number 4 number 5 para kay Sir MJ kagahapon pwede pa unta, naulaw na lang yun noon ko kay 'di ba daghan gyud kog questions unya katong kagahapon sa about gahapon sa buntag sa attorney. Actually, nagkaroon ako ng inner demons kanang ganing naglagot ko kanang ganing mag-discuss. Wala jud ko kanang ganing nasa isip nako kanang ganing hatred. Pero kung gusto ko mangutana sa attorney, kung gusto ko moingon sa attorney, mag-feedback sa attorney, lami kaayo mo ingon og something bad words kay kanang buisit jud kaayo. Ngano na pa man gunay hazing, na pa bullying. Unya, actually naingon ako sa attorney gahapon, siya man tong MC na useless raman gyud ning kuan kanang ganing ngani nga seminar unya di man day ni ma-terminate 100% unya wala man ni agree sa kuha ang attorney so nya unsaon man ni, 'di ba? We are wasting our time. Nya maingon na daig ingana ra jud. 'Di ba dapat 1990 nagkaroon ng sa tawag niya anti-hazing o anti-bullying? Anti-hazing yata to of kanang batas nga 1995. Pero 2025 na karon. So 30 ka tuig na ngano wala pa man nawala ang hazing. Nagpasabot na dili strong ang pagpatupad sa ingatong balaod, which is kung ingana lang naman dayong kuan dapat kung maghimo day mo og balaod kailangan kuan jud stronger, especially para sa community, para sa society. Pero di gina maiwasan kay mao man ang attitude sa mga tao, ila man ang personality traits nga mangingana, mangaway, mamunal. So wala tay mahimo. Pero ako useless ra yun kaayo ng ingana nga seminar. Nagkaroon ako ng hatred. May na lang gani ang katong ang katong host na duha ka students, isa ka babae ug isa ka gay na LGBT. Ay katong gay na host, oo tama, host na student, ana pa sa kuha nga na nasa giingon sa kuha nga kay basin daw nga mahurot daw akong time kanang na ba siya giingon sa kuha murag na naingon sa kuha na last na naman ni question kay nag-sign to siya nga basin daw ma-waste daw ang time kay wala na daw oras. So nako gingon sa attorney nga attorney napaka unya alas 10 so na sa attorney wala. Pero ako ang mga audience nangatawa noon sa kuha kay gusto ko pa naman gusto ko pa naman ma-answer sa attorney. Dagan kay kog mga questions. Ang akong mga gipang question pagahapon, hazing pa lang. Unya, ang discussion sa attorney, hazing o bullying. Kana ganing anti-hazing, anti-bullying. So, katong host na gay na giingnan ko, I think siya naka-save sa ko ang life. Siguro I think naa siguro'y mga members sa hazing, mga ingana, fraternity, I think naa dito sa eskwelahan siguro no. Basin, what if di ay nga kung wala ko giingnan sa katong estudyante nga gay nga uy tama na or basig last question na nimo ni kay basin mag-threaten ko basin naa manggoy membro sa hazing. Pero sa tinuod lang I have to be honest, dili ko ganahan ana nga topic kay insensitive ra man jud siya kaayo. Kana ganing pasakitan jud nimo ang ubang tao, yawa jud kaayo, makaingon kog yawa.
Pero wala ko wala lang ko nakapamalikas gahapon sa nag-microphone na gani ko no, pero by the way, murag first time na ko to. First time na ko to nga nakakuan sa microphone. Yawa lagi kayo, guys. Yati, wala gud ko na-expect in tawon sa tinuod lang. Pero akong mga classmates, sila RZ, sila Edric, si Jude, na, na-shock sa kuha. Katong time nga gahapon sa buntag nga nagkuan da ko kanang nag-raise ako ng hand. Ako nako sa likod nila RZ o Edric. No, murag wala pa man yata to si Jude Estrada, murag pakataod-taod pa to siya niabot sa gymnasium. So si Edric ug si Koan, si RZ, kanang ganing lahi ilang reaction sa kuha kay actually ang always lang nilang nakita sa kuha maulawon ko, hilomon ra ko. Wala sila kabalo nga nag-progress na di ay ko. Nana di ko changes. So makaingon ko na shock sila, namangha sila. Ako po, namangha ko sa akong sarili kasi matapang ako. Actually, kana ganing before pa ko nag-raise og hand, giingon ang host ng mga estudyante, duha ka estudyante, ningon, naamoy mga pangutana, kadto pa lang, na-terrified na gani ko, guys. Pero sa tinuod lang, nahimo din nako gahapon nga makapangutana. Bahalag katawanan sa uban, bahalag cheesy ambot para sa kuha. Nahimo din nako siya. Di ba nagpa-SPMC manggug ko. Unya, ni-chat ko kay Andrian nga katong about sa sexual harassment. Naon ako'y pangutana ato nga time. Wala lang ko ready og questions sa yellow paper. So, ang ako ang saliganan, while maminaw ko sa topic, kailangan na ako'y isulat na question sa 1/2 sheet of yellow paper. So, mao na to ako ang nakuan. Nasugod tong naging adlaw, Wednesday, kay Sir MJ. Mag-work lang siya, makapangutana ko, mag-work lang siya if kung naa kay questions, sulat na lang daan sa papel. Kay ako, dili gyud ako kaya nga dili isulat sa papel ang mga questions. So, natural, mangutana ta. Kay, ingana. So, balag, diri lang ta sa seminar lang ko mubawi. Sa seminar lang ko sige pangutana. Kay ako, dili gyud ko bright sa di man ko bright sa ACADS, di ko bright sa major subjects, pero I should never down myself kasi kaming tanan manggod sa college magtinabangay, pero kailangan kung unsa man to kung naramdaman no, kailangan jud nako isulti sa akong mga classmates because bitaw akong pakiramdam dili jud ko naagi pa kataon nga mabad mood ko, naglagot ko, nagkaroon ako ng hatred. So kato ganing about sa topic, gusto ko mangaway kasi sa attorney ngano attorney siya pero ngano bahalag dili siya politician kay wala siya abilidad nga mo-control sa society or bahalag dili siya social work pero mao gani no nga tungod sa ingani nga sitwasyon wala jud ko kasabot ngano wa jud na terminate mao gani naingon na ako sa attorney kung ako actually makaingon ko nga useless raman jud di ay useless raman di kaayo ni nga useless ra kaayo nga seminar kung ingana ang naman di ay naay bullying, naay cyberbullying, naay hazing. So ang ako ang suggestion unta kung pwede kaming tanang estudyante whether elementary or kindergarten, elementary, high school and college kailangan makaagi og psychological exam. Pero wala naman ni agree ang attorney sa ako. Pero actually,
Kay mao lagi, naay tao nga sensitive, naay tao nga insensitive, which is yawa jud kaayo sa tanan. 'Di ba yawa jud kaayo. Yawa jud kaayo, yawa. Mao jud na ako ang mao jud na ako ang nasa isip jud nako. Makatawa na lang dili wala actually maglagot ko kana ganing makapikon. Kinsa man gud dili mabwisit. So, actually I tried to tell unta sa kailangan kailangan ko kung puwede lang unta magmura, pero wa jud nako siya nahimo. Wala na ako gi-externalize tong unsay nasa isip nako. Actually, bad kaayo ang nasa isip nako. Kana ganing gusto gani ko mamalikas. Yati jud kaayo kana ganing naapay ingani ba bullying sa una pa manggod na. So, kung dili porket hilumon ra kaayo ka, dili porket kuan ra kay ka, kanang nerd ra kaayo ka sa klase, inganaon ka. Nakaingon lang jud kuno ngano ingana jud. Pero ako ako in the past, kung naa lang siguro ko'y ako makaingon lang jud ko, maka-compare ko sarili nako sa ubang tao. Pero no, kana ganing mga kana ganing mga bullying mga tao, makaingon lang jud ko, swerte lang jud mo kay namoy mga igsuon, kay naamoy time mag-interact. Makaingon lang jud ko, maka-compare man lang ko sa akong sarili ug sa inyo ha. Suya lang jud ko kay wala jud na ako na-experience sa balay. Kay kanang bullying maaaring nag-start sa balay. Pero what if kung ako daghan ang siguro kong igsuon nya nya imagine na ko nga ako'y magulang nya 7 ka buok mga manghud na ako, what if na-experience na ako nga buli-bulihon sila. So ibig sabihin kabalo ko mo-bully, ingana. Pero ang problema manggod only child ko. So unsaon nako kana ganing na-bully ka, dili na ko na siya mabuhat, dili na ako masabayan ng imuhang kabuang because sa balay pa lang daan normal na gyud kaayo ko nga pagkatao. Kaya ako mangginan akong mama nga gusto ko magkamanghod pero akong mama mismo ningon na dili daw siya gusto kay kapuyan siya, kay basin daw makaundang siya og tindag isda sa amuang barangay, which is okay. Pero wa jud ko'y interaction. Unsaon ako pag-respond kanang nangaway ka sa kuha, nya wala man ko naka-experience og ingana-ingana sa balay. Ang kauban lang nako sa balay sa una mama nako, papa ug ako lang. Eh, ako gusto ko pa naman na mangaway, gusto nako awayon akong papa kaya lang dili siya ingato nga kana ganing jolly type, dili siya ingato nga kanang kana ganing mobalos siya in a childish way. So dili siya ingato, na siya'y pagkaseryoso nga pagkatao. And then igo lang siya magatod sundo sa Quezon, elementary. Pero wala na siya nagatod sundo sa kuha sa time nga nagsanta Ana ako kay wala naman sa mo ano sa balay, layas na siya. Pero bitaw ang ako lang gyud maingon sa karon guys, nabwisit lang daw ko ng seminar. Pero actually murag karon lang gyud nga academic year kay naamanggoy ingana nga anti-hazing, anti-bullying last academic year o katong 2023 pa. Wala ko'y naramdaman nga super kalagot ay kumpara tong last Wednesday. Tong last Wednesday mismo, buisit jud kaayo eh. Pero attorney manggod ang naa didto, dapat naay psychologist kay pero bitaw ha, nag 2 hours lang hinuon sila. Nag 2 hours lang ang ilahang kuan. 2 ka oras lang gyud ang ilahang oo. Kay sa una bitaw 4 ka oras. Pero oo, 2 hours lang gyud na siya. So kung moingon kag 4 hours ang schedule pero 2 hours lang naman di ay ang seminar, kung ingana pwede pa ko makapangutana, maka-extend pa kung pila ka minuto. Gahapon nahuman ra ang discussion sa attorney 9:40.
Unya nangutana ako mga 9:42 na yata 'to nga orasa. Unya ang katong host na gay na estudyante, iyana akong gipakarakara kay inaana sa kuha, kuhaon daw niya ang mic nga ako ang gigunitan. So, wala jud koy mahimo. Pero ako gusto ko maglagot. Siguro I think katong kana ganing gusto niya kuhaon niya ang mic, nagpasabot na lang jud ay ana nga he is trying to save me. Basin di ay naay mga membro sa fraternity dira sa amo ang eskwelahan, di lang mo reveal, di lang mo saba-saba. So, gani na-feel na ako nga gi-save niya akong kinabuhi. Kay kung naa man lang siguro'y kuan, basin di ay nga pag-initan ko. Pero mao lang naman, wala man gud ko nahadlok. Naglagot lang jud ko ba kay ngano na pay ingana unya ang ingon sa attorney dili man gud something na makatarungan nya. Ang ako lang jud maingon, kailangan mawala na ng hazing kay pero ambot na lagi kay dili nato na siya maiwasan. Yes. Kasi kung buot ninyo naon-naon, nahitabo naman gud na siya. Katong niingon si RJ sa GC nga gi-cook ni Boss Polio ang speaker. Nakatawa na naay 4 kabuok tao nga naghaha-react sa GC. Visit kaayo oy. Pero actually, nag-inom na kog propranolol, murag padulong alas 9 gahapon sa buntag. Kaya kung wala lang ko nagpropra, maulawon jud ko. Pero bitaw, yati pag ingani gani, wala jud kay ko naanad pa kay baguhan. Last Wednesday, mao pa lang jud to ako ang gikuan. Nangutana ako kay Sir MJ, nigamit lang jud kog yellow paper kay sa tinuod lang, di ba ingana ko usually pag magpa-check up ko sa doktor sa SPMC. Different kinds of doctors. Pero tungod lang jud ana, secure kaayo ang ako ang kuan kanang dili jud wala gyud something kulang. Actually ang doktor pa pod wala gyud pakialam sa unsay naa sa kong papel. Nagyoy ingana na instances kaya lang bitaw makaingon lang jud ko nga ay okay, ingana di ay na check up. Kaya usually interview manggod na siya. Buang-buang So wala ko'y mahimo guys. Wala jud ko'y mahimo kung magkaingani ko, nabwisit ko, turn off. Sensitive lang jud ko, yes. Dili na ko na siya ma-deny. Pero pag ingana na naman, next year, another na naman na orientation, anti-bullying. Yan, abot pa sa, napamangyapo yung nagabuli. Useless na gihapon. So, bitaw, kung gipanganak naman day ka nga violente, ingana naman jud ka in the lifetime. Di naman jud ka magbago. Yawa ra. Makayawa-yawa lang jud ka sa kalagot. Pero unsaon naman day itong mga nabiktima para ra gud sa inyo dali ra gud kaayo mo mangaway ba. Pigpasagdan sa ginikanan. Ako nabuli gyud yung taon ko. Gitry na akong best na ako nga dili gyud ko mo kuan sa akong mama kaya akong mama mismo yaw-yawera gyud siya. Yaw-yawera siya. Di ko ganahan. Nabwisit ko guys, wala ko ganahi anang sitwasyon. Mag-ingana pa di ay, kailangan pa jud di ay magkuan. Kinsa man gud dili ma-turn off ana. Di ba?
lami lang kay sa inyo nga magingana magkuan napay may tabo nga magingana pa next year. Di gyud oy useless oy kay naa man ko na sa pagkatao jud sa tao, personality traits. Di na gyud na maiwasan no. Useless na gyud kaayo na mag-discuss pa mo ingana, mag-discuss pa mo kanaganing nakapanakit na tao. Naa jud ingana nga tao maski wala na liwat sa mama ug papa. Kay buisit jud kaayo naon-naon. Di ko ganahan og ingana na kanaganing i-force pa ta nga mag ay kailangan pa ko magkuan, kailangan pa ko magkuan, kailangan pa ko mag seminar og ingani. Unsay tuon yo sa kuha? Kanang sa kong tibuok kinabuhi na ako sa teenager era, nakabully ko, nakapanakit ko. Siguro I think cyberbullying, yes, pwede. Pero wala nagpasabot na 100% insensitive ko. Dili naman sa ingana ko. Maring sabihin na lang natin nga I can be argumentative pero dili pud sa maingon nga insensitive ang akong pagkatao 100%. Diba? Pangit jud kaayo kanaganing i-force pa ta nga uy mo pag-apil na lang ani nga kuan, pag-apil na lang ani nga ingani nga seminar para naa kay matun-an. Useless ra it waste my time. It waste my time. Unsay tuon niyo sa ako walay buot. Useless ra kaayo. Nangutana ko sa attorney. Useless ra man jud ni. Dili man day nato ma-terminate ning bullying og kuan. Kay naa man guna sa personality traits sa usa ka tao. Dili na nimo na siya maiwasan. So ayun na mo pagtuga-tuga og kuan, ayun na mo pagtuga-tuga nga mag-ingani pa mo next year kay wala gyud. Nya kung dili mo attend og seminar na ingani, manghadlok pa, dili assign og clearance, okay, unsay buhaton? Mag-file na lang siguro mig kaso. Kay ganing mga mag-threaten pa mura gyud mo mga correct. Nang eskwela ra man mi, ayaw lang mi i-threaten animal. Pangit kay nga nang attitude guys. Wa jud ko ganahi. Pangit kaayo nga attitude. 'Di ba? Kailangan pa manghadlok. For what? Para nya saon na lang nato nga maapektuhan akong mental health. Maglagot ko, manggigil ko, maminaw. Kana ganing makakita ko ng word na hazing sa screen sa gymnasium. Sige daw be, unsaon daw pag-control sa kuang kalagot na yawa na lang gani ko. Wa jud ko'y ma-sharean sa kuang thoughts ba. Piste kaayong yawa. Kuyaw kaayo. Kailangan mo attend pa ta ani. Nakakuha naman gud ko nakakuan jud ko ani. Katong last school year og 2023 pa. Balik-balik na lang. Unya ang mga audience lagi pa kataon saba jud. Mura pug maminaw kaming tanan mismo. Kay para sa kuha ako, dili na gyud na kailangan sa kuha ng seminar. Kung pwede lang yun unta, mo prangka ko, wa ko'y mahimo. Makapanakit jud ko attorney. Or bahalag prangka ko mo istorya. Basig usa pa lang noon ko, I don't care. Kailangan ko'y freedom of expression. Pangit lang yun kaayo. Di man lang may terminate. Unsang klaseng balaod. Mao gani akong nasa isip no na kining
kining society wala jud kailangan jud nato og division. Kailangan i-separate nato ang maayong tao versus sa kanaganing daotang tao. Mao na nasa isip nako kaya lang ngano wala may nakaisip na tawa ni gikan pa sa unang presidente sa Pilipinas, 'di ba, si Aguinaldo hantod sa niabot na ang Bongbong Marcos ninyo. Kamo may nagboto kay Marcos. Lahi man akong giboto si Lenny man ako Wala nga nang may nakaisip nga kailangan i-separate ang kuan. Kay di gyud ko ganahan og ingani. Pangit. Yawa jud, yawa. Lakas kay makapikon ng ingana no nga pag di daw maka-appeal og kuan, pag dili mo appeal og kuan, di mag-sign og clearance. Okay. Wa mo ko nahadlok. Pero pangit sad, unfair pod sa ubang tao, especially nga working students. Ug ako, makaingon ko nga personally, okay lang yun sa ko nga dili na kailangan ko maminaw pa ani kay na research naman guna nako unya nakuha na pud ko naga-attend ko nga seminar last year so dili na kailangan i-refresh pa mag seminar pagbalik na kay ngano maapil jud ko fraternity. Love na ako sarili nako, dili na ako patyon akong sarili nako, yawa ra. Piste oy, yawa. Unsay tuon yun sa ako, wala na ko'y utok. Mali ra gyud kaayo kana ganing manghadlok pa. Sus maramog mo mga buot giatay. Wala ko kasabot sa gibati na ako gahapon ba. Gina tama nangingana nga batasan. By the way, nakatulog ko gani alas 12 pasado. Then nakamata ko mga alas 2:40 kapin. Nikaon na gani ko no late na kaayo. Kira na siya. Unya unsa may masulti nato ani presidente nato. 'Di ba? 2022 pa lang judaan guys, before pa election. Ako naisip jud nako, nag-overthink jud ko. Gustuhon ko man si Marcos kay mao man na ang tingog sa majority, mao man na ang gusto sa majority pero ngano wala na lagi ko'y kapasidad nga mag-overthink, overanalyze. I-analyze nimo og tarong si Marcos. 'Di ba? Mali ra gud kaayo. Ako kung pwede lang no katong paghuman sa eleksyon 2022 gusto ko mangaway sa mga nagboto kay Marcos tanang tao unta sa Pilipinas. Kung pwede lang jud unta. Wala lang ko'y kakayahan jud ato kay kabalo ko nga naadyoy ubang batasan nagoy ubang tao nga pasakitan kag storya kanang yawa gani unexpected jud kaayo. Nagoy ingana nga tao maong ako usaon na ako di gyud ako makontrol ang mga tao. So ay po kog ingna nga mag-let go ko sa ingana ha kay mo care kog Pilipinas. Na ako'y dakong gugma sa Pilipinas. Wa kanang presidente ninyo karon unsa naman na mas worse pa na kay Pinoy. Howd kay mo mangdaot kay Noynoy Aquino sa una. Although arang-arang pa man pud ang panahon ni Noynoy. Karon sa panahon ni Marcos, although sabihin natin na we are asymptomatically fine. Asymptomatic ta na okay ta. Pero dili dahil okay ang Pilipinas karon.
kay possibility nga ang kunon sa China ang mga isla sa Pilipinas. Unya, si Marcos, asa man, wala man siya. Wala siya pakialam, ana. Mao gani nga lisod kaayo nahon-nahon nga 'di ba? Kani si Marcos murag like A1 ba? Pero sala ra man pud na ninyo guys. Sala ra na ninyo nga ano giboto ninyo siya. Wala jud ko'y sala kay sus no, isa man di ma-depress presidente ninyo ingana jud ka bangag. Piste kaayo piste jud kaayo. Parang about sa flood control. Ay na mo pag-discuss ana sa kuan bi. Ay na mo pag-discuss sa YouTube ug TikTok. Makita ra gihapon ta mo kay mag-viral mo. Wa jud ko ganahe, ma-depress man sad ta ani guys. Ayaw ninyo i-normalize palihog kay nagsigi na lang. Oh, ingana naman nato presidente. Kuya kay mo magbalita-balita sa iya ha. Nya, kuan daw si nasibak daw si Torre, Chief PNP. Wala ko'y pakialam ana. Pero di gyud tama nga ibalik-balik na lang gyud na og kuan balita sa TV or sa YouTube. Depressing na gyud kaayo ang Pilipinas. Tama, tag-an ko palagi. Kay kini si Marcos, imposible manggod na bag-ohon ni Marcos ang tibuok Pilipinas sulod sa unom ka tuig or sabihin na lang natin sa first 3 months na anay progress. Kaya sa tinuod lang, wala manggod gipadako sa kalisod si Marcos. Kung ang tinuod nga naa sila'y Marcos Gold, so ibig sabihin sila nang pinakamayaman sa tibuok kalibutan, not only sa Pilipinas lang. Pero ang maingon na lang gyud nako, ayaw ninyo botoha kana jud na wala na experience og kahirapan. Kay mao jud na yung nakalisod. Dapat iboto ninyo katong didto gyud sa na-experience niya ang grabe ang hardship. Dapat naa siya compassion sa mga tao. Willing siya magsakripisyo sa mga Pilipino. Kung pwede lang gani, mangitag paraan, mangitag solusyon para ang mga OFW ipauli sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang ito siya patrabahoon. Padakon na tong sweldo sa Pilipinas kung pwede. Pero piste. Diba? Very, wa jud ko kasabot aning nasod nato. Love pa naman ako ang Pilipinas pero ngano ingana kapangit ng politicians. Musamot pag yun sa 2028 siguro. Di pa ninyo napanaog si Marcos. Ano kasabot sa akong gibati alam mo giganahan na mo anang BBM ninyo. By the way, murag gigutom man ko karon guys. Pero kuan ba kanang jud nawala akong visceral fats pero still akong plano himuon ako 60 kilos ako ang timbang pero ayo lang di lang ako pabuton og 55 kilos because basin kuan ko basin underweight ko kay tangkad man pud baya ko no. So ang problema jud nako ang bilbil unya sa ENT wala man lang ko na kuanan sa doktor, wala ko gitagaan og tambal para mukiyos ako ang tiyan. According sa kuan ENT ay dito siya
ENT ba to? Ay, oo, ENT. Siya po dito nihatag sa kuha og adide ay. Ay, ENT sa katong sa gastro adide ay laryngopharyngeal na kuan na sakit. Ug katong isa murag family med family med or murag family medicine. Family med yata ko nagpakuan nato, nagpa-consult. Kitagaan ko niyang omeprazole. Sorry lang yun kaayo, okay ra na. Nakabati kong kagutom karon. I should never ignore this. Basta naglagot lang jud ko gahapon sa seminar. Kaya lang wala na ko'y oras para patason pang oras no sa pangutana. Kaya sa tinuod lang, maulawon ko. Pero kabalo ko nga mga classmates na ako, schoolmates na ako, na-shock na sila sa kuha ngano na ngano daw or ngano ko na ako'y abilidad nga motindog or mangutana. I stand up. Stood up ba ang kuha na past tense? Stood up. Dili ko sure. Kay maulawon ko, dili ko dapat ingani. Dili na ko deserve nga magkaingani. Kay kung ingana, kay kung magkaingani pa ko, wala na jud ko wala na gud ko nakasabot sa kong gibati. Buisit na jud kaayo. By the way, bago ko nakalimot ko kuan, dili ko mag-videoke ha. Di ko mag-videoke karon. Sa Angkol Bal. Sa yung mama ko. Atag piso ko. Para sa tagpagkaon guys. Standby ha. Magawas ko. Wala na pala dito pala. Anda? Sige.
Ano naman yung masari, no? Dapat si Erwin ang umama sa dulo. No, apit na birthday mama, dapat si mama o si Erwin na magbati na ba? Para ligo dagat. Unang quake overload. Kaduang quick overload. Last but not the least, katulong quick overload. Tulo ka quick overload times 2 ka pa equals 6 ka buok pa.
pulido-pulido. Ayun o, kung itong mga ano na to, social media influencer, papasarapin nila ito, nabigyan kasing larangan ng politika. Saka dito hindi ka pwedeng mabalabalong to. Oo, siguro may views ka ngayon, pero hanggang kailan? Hanggang kailan ka may views? Sino parang dun eh? Oo. Hanggang kailan na mayroong makikinig sa'yo? Kasi one news ka lang dito eh. Minsan, hindi ka gaya ng lifestyle vlogging. Nagkamali ka. Pagkatawarin sa'yo ng mga ano mo. Pero dito sa ano, masyadong marami yung space na to. Pagka ikaw medyo sumablay dito, yung tipong prinsipyo mo naging questionable, mayayari mo kayo sa mga viewers. Yan ang sigurado dito. Kasi pinag-uusapan dito yung prinsipyo, yung payo mo sa mga issue. Kung kanino ka ba talaga naniniwala? Doon lang ba sa views mo? Ano ba talaga ang balikan mo ba't pinasok mo to? Para lang ba mag-views ka? Pagkalagay ka sa kabilang kampo yung lilipat ka na din. Diba? Ba't yung maraming ganyan? Tayo yung kaibigan. Mga tao na nasa Facebook yung iba vlogger, yung iba mga walang tao. Yan, sinasabi ko na ngayon pa, kahit ipapahamak ko pa to, kasi wala na rin. Ipapahamak na ng kwento. Dahil bawaran na rin siya. Sabagay, maraming oto rin tao. Pero yun, abang ng tao na pera. Ang ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangbobola. Ito, maliwanag ko sisigat ng araw. Kung meron bang nangyari dito kay lakas tama, wala ang tayong magiging parang ano pa, parang kaibigan ko sa'yo, meron nangyari sa akin. Yung mga kalaban niya kasi mga ganun yung sa kanila. Ito na, slow dito. Marami pa rin tayo. Abang lang ho kayo sa mga Facebook na video natin. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-garbo, kung gaano kayaman ang pamumuhay nito ng talo na to. Okay? Then, nakikita niyo, may mga figurine, kahit sa binili ko sa February, sobrang tagal dumating. Medyo natakot kami kasi baka hindi dumating. Pero siguro mga after 1 month or 2 months, hindi dumating. So, mga malo, next month, ayun, yung treatment ko talaga ito dumating. So, nakakakaba kasi nag-research yung mga ganito. So, lahat ng nakikita niyo ganito sa bahay, from video. So, yeah. So, ang laki ng isang transplant, kaya hindi ako ulit. Nagharap si madam ah, nasa isang blood control dyan. Nasa isang blood control dyan. Alright. Ito na tong uban ko be. Nag-keep notes ta. Okay, mag-tidy notes daw ta karon. Naaman ni ko ano, arts. Ba naaman ni arts? Ay naato oh. Food elevator. Yung elevator sa tao, marami yun eh. Pero yung katamaran mo, nakapagkain na nga, nakayakabit sa kusina, sa kwarto mo, oh, anong food elevator, food elevator, babae dito, kaya tayo sabay-sabay. Anak ng tawa, ito ba sakit ng mga mayayaman? Kasi yung pagkain ko, magulang na kagaya nitong sila, magkapatid na ko na to, saldi ko, ito po si, ang pangalan, kapatid niya. Diba? Yung tipong lahat na nga maisip ng mga anak mo talagang Di man ako maklik sa ibaba, we. gusto ko sa kwarto ko mayroong food elevator. Bakit nga? Isa kasi pagka tinatamad akong bumaba, pag nakikinig pagkain ko sa taas. Ako makarinig mo sabay bata Ah, ko. dara oh. Kain tayo din sa baba. Sabay-sabay tayo kumain tapos magkwentuhan tayo. Diba? Anong food elevator, food elevator? Social naman yan. Ito yung PS3 na ano, na humidity, social naman din. Ito, marami ito mga kamag-ayan. Ito realidad, reality check sa mga hindi pa nagagalit dito sa particular na issue na to. Aba, kailangan nyo naman magalit, lalo na yung mga kababayan natin higa nga kahit kalabaw, ha? Sa araw-araw, dumadaan sa baha, dumadaan sa traffic, at dahil yan sa pagtitidabong pagnanakaw nito mga walang yung politiko na to. Pakinggan nyo ito, buwak ka na nga sa perang kinikita mo, tapos may tax ka pa sa bagay na binibili mo, tapos may tax ka pa sa mga bagay na pag-aari mo na, pagkatapos pati yung perang kinipin mo, may kasama mo yung mga ano, gawin mo ito sa mga anak mo. Pero nagkakalaman na talaga, tingnan natin kung gaano kakapal ang mukha itong si Romualdez na rin, tapos mababalitaan mo, ganun na lang nila nililista yung
Dots na lang ni siya. Kadiri siya, ay ingani siya ka baga na dots. Ang Diyos ng tadhana ay nagbibigay ng problema dito sa ating natin. Hindi official po dito sa Danay. Sa pera ng taong bayan. Aral ko talaga. It's small sum in the Philippines. Yung may tax ka na nga sa perang kinikita mo, small sum in the Philippines po talaga. Ito naman, ginagawa lang sa pag-araral mo kung si Kuya, yung kanyang saloobin dyan, yung yaman ko pala. Yung content, puro first drop sa soft meat. Pero yung pera galing sa first drop name, private jet, thank you Lord, Ama namin. Baka thank you sa amin. Hindi pwede matawag na hulog ng langit yung nakaw na pagkain. Hindi natin pwedeng tawagin nahulog ng langit yung nakaw. Yung nakaw na 759,000 na pagkain. Next ko naman, well provided for na pera. Uhaw sa atensyon, yung nakulong sa flex culture. First trap thing. Kaya sige, pwede na kayo mag-upload ulit. Kasi dadaan yung panahon, makakalimot din ng gaano. Pero mananatili yung panlasang mabait. Na kahit anong marating mo sa buhay, di ba may mapipili? Trust me, you won't take it. It's just facts kapag sinabi ko na yung buong bansa sa yung kailangan lumuot para lang yung kanya-kanyang pamilya niya yung lumaki. I think you get it. You have a cursed reality na may kailangan mamatay para lang ikaw yung makapagdamit. Nice shit. Galing, eh? Okay, tayo natutuwa tayo. Kasi kahit paano, sinasabi na sa diskusyon, yung mga ordinaryong Pilipino, kasi parang hindi naman nakabuka natin, bakit may problem magiging mayor? Bakit may problem? Lahat pala kayo nagbibintagan kayo, di ba? Bakit ano nangyari ngayon? Di ba? Ito, nagtanong tayo dito kay ano. Pero hanapin mo natin, baka meron sa gana sa ako. Meron sa gana. Meron sa gana sa ako. Siyempre, priority, hindi ka namin, ano bang aasahan natin sa September 1, di ba? Doon natin Oh, sa gana ng mga nandito ba wala dito na save. ano bang araw ngayon? Nag-try lang ako ng something new, guys. Bakit wala? Alas 4. Alas 4. Wala mo ba? 22 hours na ito eh. Abang mo tayo ha. Antay lang mo tayo. 4:45. 2 minutes, 2 minutes. Dito lang muna tayo kay Google Moses. Pakinggan mo natin ito si Mayor General. Ang flood control lang po may dalawa lang.
ongoing pa. Walang full update. Thank you po. Nakita ko naman po yung sa kabila. Yes po. Good morning. Sino po akong attorney? Si Attorney Carlo po. Yung po yung date investigation natin, yung anomalous branches na nakita natin, ano po yung knowledge nito? So, at the same time, lalo na din sa ating certain subsectors po ng other CPA subsectors. Anomalous project ay Yung nakita po natin, based investigation po natin yung sample. yung sabi ko, ang primary concern namin is hindi ma-discuss yung IUCs or maka-aggravate sa flooding ng city. All avenues are currently open kung maligo na may investigate or mag-rehabilitate ng DPWH or ng agency yung problem, hindi pa naman kami magsasampa. Pero like I said, kung hindi po ma-resolve, ready and willing to serve the city government kasi it's a violation ng ating local ordinance which is pagkakabang ng local government code. So I imagine, pag ginawin ng local government code as a public official, you're liable for administrative charges to say the least, like grave misconduct or the like. So, the next question. Hi, good morning. Regarding po sa mga, nabanggit po kanina yung mga flood control projects na wala pong CCTV for coordination. Pero kahit wala po itong COC, hindi po ba na-alert ng LGU kasi mag-a-apply pa rin ng ating permit alert para mag-start ng construction? Actually, hindi sila nag-a-apply ng permit. So, for example, while horizontal projects na kailangan pa rin ng circuit ng excavated permit, so wala ng permit. So, to clarify po, ito po mga flood control projects na yung COC, wala po Alright. Easy notes daw. Try na to niya. Easier life. Kasi ang ginawa natin, yung certificate of coordination, ito requirement of permit permit. So, yun, we can issue a permit without the coordination. Thank you. Next question po, thank you. Ayun, according to Direction Certificate sa Panindayan, paano nakakalitin ang hindi pa rin na application for certificate of coordination? Natutuloy pa rin po ba ang mga implementation and how is the progress of objection by the LGU at similar response po ba sa mga ginagawa ng objection hearing sa mga application for COD? For ano po ang bakit ng property opportunity? We don't know why. Hindi naman natin, wala silang coordination at first instance. So, hindi natin alam kung bakit sinutuloy. So, outright violation siya ng tatlong policies kanina natin minention natin. Tapos, so, ano po yung proseso ng pag-accept nila? Are you sending yung communication letter to them? Or ano po yung response nila? Yes, somehow. If ang process na, we issued letters of objection and na-receive naman nila. So far, nag-stop naman yung activity natin. Okay, may naman. Hindi yung reaction po dito. Kumbaga, parang hindi yung respeto yung LGU kung walang coordination sa inyo. So anong reaction po dito? Kung mga natutuloy pa rin proyekto? So, actually, the opportunity to present, kasi nga, pinagod pa nila ng engineer pa lang, we have an INSACOM. So, that is created by executive order. And the national government agencies are members of the INSACOM. So, that is the proper venue where they present all of the projects na gusto nila isagawa. At doon pinipilapit yung project. So, lahat ng mga issues, private land ba, yung mga binabanggit pa ng engineer, buildable space, etc. Project protocol, lahat lang dinidiscuss doon. And obviously, the outcome of the discussion, yung nagiging nagkakalang basis whether to approve or not approve. Okay, so maayos naman po, alam nila yung DPM, and they are present in these meetings. Kaya I wonder why hindi nila pinapresent lahat ng mga projects na balak nilang isagawa. Now, how do I feel? I feel frustrated and I feel angry because parang dinidisrespect ang local government, when in fact, ang local government code is very, very strict with regards to the autonomy of local government. And in fact, kasama yan sa, I think, kung sa kasama niya sa Mandanas Local Ruling, na kailangan talaga magkaroon ng autonomy ang local government. Kaya nga,
maraming mga devolved na functions ng national government sa local government. And I think that is the direction of the government, to decentralize and to empower local government. And this act of the DPWH is a very contradictory and inconsistent with the direction of national government and national government law. Yes, sir. Ako po, I'm only investigating, of course, DPWH has been the local agency, but we're never verifying kinuha ng information ni Project with the congressional administration. At this moment, actually, I cannot be very, I guess, sure of what I'm going to answer. Hindi pa namin sigurado kung ang mga projects ko ba na ito ay nag-initiate o DPWH na. Ayun, okay na yun. Hindi na, nandito lang siya na koordinato ng Ito. Kita na ho tayo. Ayun, good. Alright. Mas dali pa man din ni ang keep notes eh. Kasi alam ganun, minsan, kayo sa inyo po, wala yun. Pero sa amin yun natin, kailangan namin sabihin yun. Alam naman namin yung pagiging humble. Nasa sa inyo po yun. Pero alam mo, totoo yun, yung halimbawa, bagong opening na klase. Oo. Tapos yung bago mong classmate ay ang galing mag-recite. Oo. Pag tinawag yung teacher, may sagot ka agad. Tapos pagka tinirapan ng assignment, sa assignment, inaingitan talaga yun. Totoo po. Nangyari sa akin yun, ikaw ang pinaingitan. Bago class ko ako eh. Kasi nasanay ako ng ganung trabaho. Kaya hindi natin may alis sa bagong pasok na senador. Sa senador, na-intimidate siguro. Maaaring may gano'n. Kasi yung magkakaklase, magkakakilala na sila. Opo. Bigla na yung dumating na bago, transferee. Aba, kung mag-recite talagang akala mo yung sa akin. Ay, ma-unsettle lahat ang mga klase mo. Nagkakaroon ng ingitan. Kaya, kung naging dega, ang tawag ko ba niya, para niya mabulabog ang tubuhan. Sa probinsya naman, mabulabog ang niya palaisdaan namin. Kasi, parang nag-iba-ihip na hangin. Ganun po. Nagbabayan naman natin. Kilala naman nila tayo. Wala naman tayong mga objectives na halimbawa magpasikat tayo. Magkataon lang na nagkaroon tayo ng mandato doon. Kailangan natin ipagawa sa katuparan, sa parin, ipalulog. Kung ano hinihingi ng mandato na kaya. Kailangan po ay hindi na bago. Ginawa niyo na yun. Nakita na ng publiko yan. Naglayo natin pa sa House of Representatives. At doon pa na, pinaigitan din po kayo doon. At alam niyo naman, ang nangyari, hindi ako pinaigitan. Sa naman ang rules. Hanggang po yun. Lalo siyempre, yung nakikinabang doon sa network na napasarap. Kaya po kayo, talagang halos maglupasan sila sa kaka-atake. Kaya kahit anong gawin mong paliwanag, samantalang yung karamihan na sa kababayan natin, halos naliliwanagan nila. Opo, naunawa sila, napagdaan na lang silang masasabi mong nag-aaral. Kung makapag-English akala ko mas mahusay pa sa mga trabaho, di ba? Pero hindi nila matanggap. Ang katotohanan, sa likod ng pangyayari na yun, pero nakikita mo naman kung sino-sino sila. Dahil nakita ko sino pinsin pa mo galing kayo. Buta kayo yung panahon na yun. Tinawag kayong brush ng bayan. Di ba? Pagka pinapakilala kayo dati ni chairman ng committee, di ba si chairman na Ibarado yata yan, tapos tinawag din kayo rockstar doon. Ganun talaga po. Pero pagka pinapakilala niya, akala namin. Yun ang masakit na kalotohanan. Ngayon, parang ganun nadadagdagan talaga yun. At ngayon po, ituloy na natin siya. Lamang sinuloy na siya. Sinimulan niya na yung bago na yan. Ngayon, kayo po ay naging bisigat nakaunang araw na sa Blue Ribbon at mayroon po moto proprio investigation dapat kailan tamo ang buwan dito nakaunang araw pa lang mukhang nabulabog na ganun po buwan
Mukhang nagula ko dito sa lifestyle. Hindi dapat yung nakauna nga. Parang namlaman tayo pag nakauna. Alright, Moy 7. Broadcaster di ba ilalaki palaging kahit ng ating gabi nakasalamin na pangano araw kaya mga gumagawa niya puro pakikot yan puro pakikot yan mga yan puro epal ano ba ang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao hindi ako naman sa mga hospital ko mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nag-iisip, kayo, malamang hindi magkasalita ng yun po yun eh. Alam naman niya na yung mga committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kaya kapag magpasaring ka ng gano'n, gano'n mo na lahat. Kapopo. Pero yung sasabihin niya, yung nagpasikat, mag-epal. Talaga ito, hindi ako rin. Kaya ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic. At sinabi ko naman doon, walang magagamit siya, walang magiging, walang, Alright. pasikat, parang gano'n. Wala tayong konklusyon na gagawin dito. Pero ako lang, sa mga nakakarating din sa atin mataas force ako sa union ko meron lang siguro kayo mga miyembro ng inyong komite na sa kayo na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng komite kapatid niyo, kayo na problema natin. Wala lang akong problema doon. Pero baka sasagot niya, hindi ako mag-usap na lang sila magkapatid. Ayaw ka ng pasukan yun. Ayaw ka ng pagkalang yun. Hindi yung kapatid niya na nandun sa Amerika. Mahirap naman yun. Totoo makialam doon. Kaya may napansin ako doon, Senator, nung nakaraang linggo ay kasi sa mga nakaraang pag-deal ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang dawa, maliligo ka, di ba? Maliligo ka. Nakapagsabi na, ay sinugod mo pa ulit. Sa maligo, anong napansin mo? Kasi parang sa pagkakasunod-sunod na pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech, tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang, kung mag-asama introduction, di ba? Okay. Napansin ko na nag-investiga na, nagsimula ang araw at ngayon na nakapagpang masusunod, nagbukuntok privilege speech na hindi topic. Araw nga pala sa akin, bilang isang karaniwang tagamasid at matagal na rin nanonood ng mga privilege ng mga Senate investigation, yun ko na nakita mo gano'n na mabuti, yun pinapansin mo yun, Nelson, wala ko nga, wala makakapansin sa inyo. Ayun naman talaga. Napansin ko rin yun kasi nag-iimbestiga na dyan sa dyan sa Blue Ribbon, tapos, ay, di ba sinabi nga natin, dapat ata na una yung privilege speech, kasi tututuwa ko naman sa Blue Ribbon. Ngayon, hindi natin maintindihan na bakit biglang biglang may privilege speech na naman, at hindi ko lang yan. Pero sa bagay, talagang, ika nga yung privilege speech yun talagang, yun ang mas pinakamalapit na grandstand na nakita ko. At ang nangyari din sa privilege speech na yun, ang naging buo, parang pinag-flightin niya lang itong si Marcos Jr. Alam niyo anong binida niya? Yung isumbong sa Pangulo PH. Ay yun na parang ako lang. Wala na, baka isipin pa nila kung parang kayo pa naman muna sa kung anong motivation, Sir Rules, rules ito ang pag-usapan natin. Walang ibig sabihin ko ano ba man. Sir Rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang
of the matter ay natalakay na, lalo na yun, isang major committee yung Blue Ribbon. Bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung ito pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pantalakay. Pauli kang yung expose, may sarili kang person. Oo, hindi dapat na ginawa pa yun. Kaya bisan na yun. Napuntunin kasi, bawal na yun. Okay. Pero pinayagan din. May pagka-liberal naman sa, pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi yun, hindi akma yun. Ayun, dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo, kahit naman hindi ka miyembro yun, pwede ka. Wasak ang harapan, basag ang salamin, at tanggal ang pintuan at bumper ng pampasaherong bus na ito matapos ararangin ang ilang sasakyan sa Doña Carmen sa bahagi ng Commonwealth Avenue, Quezon City, mag-aalas 7 Huwebes ng umaga. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Quezon City Police District, unang tinamaan ng bus ang isang sedan bago mabangga ang isang UV Express na tumalpok naman sa Livestock Enforcement Checkpoint ng Bureau of Animal Industry. Natamaan dito ang 6 pang nakaparatang motorsiklo. Nagdire-diretso pa ang bus hanggang mabangga ang isang modern jeepney na tumama naman sa jeep sa harap nito. Matapos ararangin ang mga sasakyan, tuluyang sumalpok ang bus sa construction site ng MRT Line 7 at bumangga sa fuel tank at closing barrier nito. Pagkas namin ito, nawalan ako ng malay. Parang lumilit-balikat ako. Kasi mabuti kami yung pasahero ko, ginawa ko mga inandek na. Inandek na akong ginitin ako. Malaking tama, kasi talaga sir, ma'am, hindi na tayo mapakinabangan kahit kayo. Yung na po, wala na, hindi na mapakinabangan ko yun. Sabi na wasak na rin, sabi ko wasak. 10 ang sugatan sa insidente, kabilang ang 2 pasahero ng modern jeepney na ni-rescue matapos maipit sa mga upuan. Meron yung reported na na tumakbo sa hospital. Meron din po tayo dito hindi na magpadala wala pa naman po reported awa ng Diyos na serious physical injury. Paliwanag naman ng driver ng bus na walang siya ng preno. Pagdating ko ng lubid, nabababaw yung bus sa lubid. Naman yung pinagdagdag sa meron din pumasok sa ilalim. Nung pumasok ko yung bumagsak ko yung hangin. Kahit anong pasok ko sa ito, ayaw na itong tindi, ayaw na itong hangin. Ayaw na itong magawa. Hindi yung mga nasakyan ng sasakyan. Matanda ko na. Initin ko ng ibang natin sa MRT. Nasa kustodiya na ng CCTV Traffic Sector 5 ang bus driver. Mahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple damage to property and physical injuries. Samantala, 5 ang sugatan sa karambola ng 4 na sasakyan sa northbound lane ng North Luzon Expressway sa bahagi ng May Kawayan, Bulacan, Huwebes ng madaling araw. Base sa kaunang investigasyon, nabangga ng micro SUV ang isang kotse. Sa
isang pagkakabangga, tumama pa ang kotse sa isang truck at isang taxi bago bumaliktad. Sugatan ang mag-asawang lula ng kotse habang nagtamo ng minor injuries ang 3 sa 6 na sakay ng micro SUV. Nagdulot ng mabagal na trapiko ang insidente. Sa paligaw namin, biglang may mabilis. Nandito yung truck, nandito sa inner lane. Biglang binangga yung sa gitna namin ng truck. Bandang kanan siya yung binangga. Pagbangga sa kanya, sumama sa truck. Sabi sumama sa kaliwa. Sabi tumaog. Ayon sa New Kawayan City Police, nagkasundo ang mga sangkot sa karambola na mag-areglo na lamang. Nasa maayos na rin kalagayan ang mga nasugatan. TVB, ABS-CBN. Tapos, siguro naman isang matandang lalaki at motorcycle driver matapos mabundol ng motorsiklo ang biktima sa bayan ng Bantay, Ilocos Sur. Nakuha ng CCTV sa Network ng hapon, tumawid sa National Highway ang lalaki habang parating naman ang dalawang motorsiklo nang makarating sa gitnang kalsada, lunsikanan na siyang mabangga ng unang motorsiklo pero tuloy na siyang nabangga ng sumunod na motorsiklo. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang lolo at ang rider ng motorsiklo. Pareho silang sinugod sa ospital habang inaalam pa ang pananagutan ng rider sa insidente. Tumiklaw ang tensyon sa nakampang demolisyon sa Barangay 227 sa Magsantos Avenue sa Tondo, Manila, Huwebes ng umaga. Naghalgit ng mga bote, cake ng alak, dumi, type, maging mga barbel, mga pagkabong estudyante na umakyat sa mga bubungan at kalapit ng gusali. Tinamaan ang ilang membro ng demolition team na nakapwesto sa harap ng mga giginawang bahay na binakura naman ng yero. Naiulat din na nagsindi ng pampasabog ang mga ilang estudyante. Aminado ang sheriff na hirap silang isasapag ang demolisyon at wala rin ang tumanggap sa alok na 15,000 pesos para voluntarong lisanin ng mga residente ang kanilang lugar. Sinara naman sa mga turista ang bahagi ng Awag Santos Avenue kung saan nangyari ang komosyon. Apektado ang ilang probinsya na walang tigil na ulan at malakas na hangin dala ng habagat. Ilang sasakyang pandagat naman ang lumubog dahil sa malakas na hampas ng alon. Nagpapatrol, Linet de la Cruz. Bilas pa nararamdaman ang masinop na panahon sa Palawan na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Puerto Princesa City. Kapilitang inilipat ang mga nakatira sa mababang bahagi ng Barangay Mauyon dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog. Nagmisulang ilog naman ang kalsadang ito sa Sitio Sabang sa Barangay Kabayugan. Napilitang maglakad sa baha ang mga residente dahil hindi makausad ang mga tricycle. Gumuho ang bahagi ng kalsada sa Sitio Liang Barangay Cababineta na nagsisilbing daanan ng mga pupunta sa underground river. Ramdam din ang lakas ng hangin sa Pag-asa Island. Pinagdiwang araw ng di espesyal. Tulad frustrating ng Rainbow Golden Vanilla Ice Cream, Magnolia, Pasinta Abana at Kiwi Vista. Sabagay mo, obligado naman itong si Joel Sira. Sa konti na lang kayo magkita ni Presidente Samuel. Natatandaan mo rin kasi ng asunto yung kontratista doon sa proyekto ng si Joel Sira dyan sa Luzon, Manila. At ito rin yung video na to, nako, viral mo ngayon ito sa mundo ng social media. Ang pamangkin nitong si Jackie Cole, sa mga ubas na sabi natin. Saan ba naman ho kayo nakakita? Nakakain na kayo ng asinan, magbibil kayo
769,000. Pero bago wala pa yung mga ambay, talaga sa success. Kaya nang may tayo sa mga festival sa ating community. Joy Boto, nandiyan lang kayo sa baba. Ayun na nga. Medyo hindi na tayo nakapag-upload pa rin. Maraming naghahanap sa mga kasama natin dito sa PHP. Pero medyo napasarap po. Hindi na napasarap tayo kahapon. Kaya at ba lang po unang upload natin. Halos 24 oras wala ko tayong upload. Pero na mga kabayan, nagtaraw tayo dito sa viral na to. Na mga anak ng mga congressman. Ito, pakinggan nyo. Pakinggan nyo kung gaano sila kayayabang. Ito, hindi tayo nagyayabang. Kaya mga mayayabang dyan, ano kayo, magpunta yung masyado mayabang. Kasi pagka binalikan kayo ng pagdala, masakit. Okay, ito yung yabang. Sigilan nyo mga kayabangan nyo. Baka na kayo na, yabang pa lang. Ito, pakinggan nyo natin mga ano. Nag-aano pa rin sila, naghuhulaan, sabi ng isa, 500 feet. Alright. Last session. Alright. Balik ko niya guys. Kita-kits sa next vlog. Thank you.